Hello guys, minsan ba naisip na ninyo na gusto nyo mag-upgrade ng inyong sasakyan? Okay, magalala. Maraming tao yung nakakaisip ng ganyan. Pero syempre, alam naman natin ang pag-upgrade ng sasakyan or pagbili ng bagong sasakyan, it's a high financial commitment. Kaya kailangan talaga ready ka na para gawin ito. So sa video na to, pag-uusapan natin, ano ba yung mga 6 na signs na ready ka na para bumili or mag-upgrade ng iyong sasakyan? So, pag-usapan natin yung mga yan. So, ready ba kayo? Tara, let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Number 1 sign. Okay na ang iyong financial situation. Sabihin, handa na ang budget mo. Ito talaga yung number 1 guys. Kasi kahit pa maabot nyo yung ibang mga signs na pag-uusapan natin, pero kung wala ka pang budget, hindi mo rin talaga magagawa mag-upgrade ng sasakyan. So, paano ba natin masasabi na financially ready ka na mag-upgrade ng iyong sasakyan? Unang-una, kung yung current sasakyan mo, tapos mo na siyang bayaran monthly. O kaya naman, fully paid na. Bayad mo na talaga yung ginagamit mong sasakyan. Ngayon, okay yon. Ikalawa, ready ka na sa down payment ng bagong sasakyan kung plano mo siyang i-monthly installment basis. So usually dapat mga 20 to 30% ang down payment. Meron ka na niyang on hand ngayon. Kung meron kang pang full payment, edi much better, di ba? Para naman wala ka nang iisipin monthly. At kung nag-decide ka na mag-monthly, kailangan mo rin i-check, kamusta ba yung monthly budget ko? Kasama sa monthly budget mo dapat yung monthly recurring na payment ng sasakyan mo, plus yung mga panggas mo, pang parking fee, etc. Dapat nasa around 20% yan ng monthly budget mo. Kung sobra yan doon, baka mahirapan kang i-maintain yung monthly payments ng sasakyan mo. Kaya dapat at least 20% or below ng monthly budget mo para diyon sa sasakyan na bibilin mo. Isa pa, meron ka dapat munang emergency fund. Huwag mo ipagpapalit yung emergency fund mo para makabili ka ng bagong sasakyan or makapag-upgrade ka ng sasakyan mo. Mas importante yung emergency fund. So, dapat nakalatag muna yung mga bagay na yan para masabi mo na financially ready ka mag-upgrade ng sasakyan. Next sign, mas mataas na ang maintenance cost ng sasakyan mo kaysa sa kanyang value. O totoo naman, alam natin ang mga sasakyan over time, nagdi-depreciate talaga yan. Habang tumatanda yung sasakyan natin, lumiliit na yung value niya. Kaya dapat i-take nyo rin yan into consideration. At syempre, habang tumatagal yung sasakyan natin or tumatanda, kailangan talaga natin i-maintain to ng i-maintain. Normal naman yung mga oil changes, and etc. Diba? Kasama talaga yung sa maintenance. Pero paano kapag dumadami na yung repairs ng sasakyan mo? Halimbawa, every month, nasa kasa or nasa talyer yung sasakyan mo kasi paggawa ka ng paggawa. O isang bagay yun na dapat mo i-consider. Baka pagka binilang mo yung nagagastos mo every month kasi nga laging nasisira yung sasakyan mo, baka mas mataas na yon kaysa sa kung magmamonthly ka na lang ng bagong sasakyan or mag-upgrade ka ng sasakyan mo. Kasi kung luma na yung sasakyan mo, talagang magastos yan, di ba? Kaya take into consideration nyo rin na baka mas makamura na kayo kung kayo ay mag-upgrade ng sasakyan. Next sign, nagbago na ang lifestyle mo o nagbago na yung situation mo. Halimbawa, ikaw pa lang dati, no? O kaya mag-asawa kayo, wala kayong anak. So baka okay sa inyo yung sedan o kaya mga compact na sasakyan. Pero nagkaroon na kayo ng baby, nagkaanak na kayo, kailangan nyo na ng pang-grocery, lagay ng stroller, at marami pang iba. So baka kailangan nyo ng mag-upgrade, lalo na kung lumaki yung pamilya nyo. Diba? So sign nyo na nagbago na yung kalagayan ninyo, situation ninyo, or yung lifestyle ninyo. Isa pa, paano kung nagbago rin yung work mo? Dati puro city driving ka lang, pero ngayon kailangan mo na pumunta sa mga malalayo, umaakit na ng bundok, o di ba? Hindi na ubra doon kung sedan yung sasakyan mo, di ba? So ito rin yung mga kailangan nyo i-consider para masabi ninyo na kailangan nyo na mag-upgrade ng sasakyan. Next sign, high fuel consumption at inefficiency ng iyong current car. Oo, alam natin, yung mga technologies ng sasakyan ngayon, talagang nag-improve na. Mula dati hanggang ngayon, malaki na yung binago sa fuel consumption ng mga sasakyan ngayon. Kasi yun naman talaga yung goal nila eh. Patipirin sa fuel consumption ang bawat sasakyan. Kaya nga meron na rin mga electric vehicle ngayon o kaya mga plug-in hybrid. Kasi gusto nila na mag-shift na from gasolina to electric. Mas makakatipid nga naman doon. At syempre, the more na mas matanda yung sasakyan natin, mas luma,
mas malakas yan sa gas kasi wala pa yan masyadong mga technology para mapatipid sa konsumo ng ang iyong sasakyan. So kapag kayo ay laging nagda-drive, araw-araw, pinagsi-city drive nyo siya, napapansin nyo, mataas na yung konsumo nyo ng gasolina or ng diesel, baka pag kinumpute nyo yan, mas worth it kung kukuha kayo ng upgrade ng sasakyan na mas tipid. Marami mga bagong sasakyan ngayon talagang tipid. Yung mga, lalo na yung mga hybrid, tipid sa city driving yan. Minsan makakakuha ka ng sasakyan na nasa around 20 kilometers per liter sa city drive. Diba? Compare mo yan sa mga cars 10 years ago or kaya 15 years ago, baka hindi mo ma-achieve yung mga ganyang fuel consumption figures. Next sign, resale value sweet spot. O alam natin yung mga sasakyan nga, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, nagdi-depreciate yung value niyan over time. Pero masasabi natin na kapag yung sasakyan mo 4 to 6 years old, yan yung masasabi nating sweet spot. Ibig sabihin, hindi pa sobrang baba ng resale value niya. Okay na okay pa. At kapag binenta mo yan ng ganyang edad siya, makakatulong yan ng malaki sa budget mo para maipandagdag mo sa pang-upgrade mo ng sasakyan. Kaya pwede mong samantalahin yung pagkakataon na yan. Kasi usually, ang mga car payments naman, 5 years lang, di ba? So kapag nabayaran mo yan ng 5 years, gamitin mo siya extra 1 year for 6 years, so nasa sweet spot ka pa rin. Maganda pa rin yung resale value niyan. Kaya kung gusto mo mag-upgrade, mabebenta mo pa sa magandang presyo yung luma mong sasakyan. Last sign, wala ka ng peace of mind sa current car mo. Totoo, kapag ka nagda-drive tayo ng sasakyan, it's supposed to give us peace of mind. At saka hindi tayo dapat na-stress, lalo na kapag kakasama natin yung pamilya natin. Pero kapag ka nagda-drive ka, kinakabahan ka na kasi nga luma na yung sasakyan mo, lumalabas na yung mga sira, may naririnig kang kalampag, may nararamdaman kang sa makina niya na parang kinakabahan ka na baka itirik ka o kaya mag-overheat yan sa gitna ng kalsada, tapos kasama mo pa yung family mo. Di ba nakaka-stress yun? Yun yung mga bagay na gusto sana nating iwasan kapag ka meron tayong sasakyan. Kaya kung palagi nang ganun yung feeling mo, kaya ayaw mo nang gamitin yung sasakyan mo, kahit pa short drive lang yan or long drive, sabihin na stress ka na yan. Kaya baka ito na yung time para i-upgrade mo na yung current na sasakyan mo. So yun guys, yung mga tingin ko na 6 na signs para masabi mo na ready ka na mag-upgrade ng sasakyan mo. Kung hindi mo pa naabot yung mga signs na yan, don't worry, alagaan mo lang mabuti yung sasakyan mo ngayon at makakatiyak ka pa naman na magiging okay pa rin yan hanggang sa maging ready ka na, especially yung financial status mo. So kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button, share mo na rin sa mga friends mo, at comment down below din kayo guys kung ano ba yung mga next na upgrade na gusto nyong gawin or gusto nyong bilhin na sasakyan compared sa current na sasakyan nyo ngayon. At syempre, kung hindi ka pa naka-follow, click mo na yung follow button at subscribe button para updated ka palagi sa mga bago nating videos. Till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!